Sa gitna nito ay nakaupo si Yuri Boyka, isang lalaking dating kinatatakutan sa buong mundo ng kriminal. Nakalabas na siya sa kulungan ng Gorgon, na nakuha ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng dugo at puwersa. Ngayon ay bakas sa kanyang mukha ang mga bahid ng sariwang dugo, mga paalala ng labanan na kakatapos lang niya. Siya ay nakaupo pa rin, nakulong sa mga alaala ng 10 mahabang taon na ginugol sa pakikipaglaban sa mga lugar na tulad nito. Nakataas ang mga kamao, hindi umaatres. Ang mga tao ay umuungal sa kanyang pangalan. Isang unos ng ingay na pinalakas ng higit pa sa papuri. Hindi lang sila nanonood, nagsusugal. Sa tuwing papasok si Boyka sa ring, tumataas ang pusta. Para sa kanila, hindi lang siya isang manlalaban. Siya ay isang tiyak na taya, isang buhay na sandata na ginawang tubo ang karahasan. Sa loob ng ring, kumikilos si Boyka na parang makina. Mabilis, brutal, eksakto. Sa isang nakakadurog na sipa, pinabagsak niya ang kanyang kalaban. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Pumasok ang referee, itinaas ang braso ni Boyka, at kinumpirma ang alam na ng lahat. Sa kanya na naman ang tagumpay. Sumabog ang karamihan, tumataas ang mga boses sa magulong pagdiriwang. Tumayo si Boyka, nakataas ang mga braso, habang ang lalaking natalo niya ay nakahiga sa likuran niya, hindi kumikibo, duguan, at halos walang malay. Sa ibang lugar, matalim at mabigat ang katahimikan sa kulungan ng Chornya Cholmy. Ito ang isa sa pinakamahirap na lockup sa Russia. Malamig na pader, armadong gwardya, walang pangalawang pagkakataon. Ang mga bakal na pinto ay umuungol ng bumukas ng husto, pinalabas ang mga hanay ng mga bilanggo sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang lahat ng mga mata ay lumingon sa gitna ng sahig ng bilangguan kung saan naghihintay ang isang crudo na ring sa dilim. Mula sa likod ng makapal na mga rehas, sumigaw ang mga bilanggo, handa nang magsimula ang karahasan. Sa taas, nanunood si Warden Markov at ang kanyang mga opisyal mula sa isang glass booth. Doon, kontrolado nila ang lahat. Para sa kanila, ang mga away na ito ay hindi lamang tungkol sa dugo. Sila ay tungkol sa kontrol. Mula sa isang madilim na koridor, isang nag-iisang bilanggo ang lumabas. Nakagapos sa kanyang mga palso at napapaligiran ng 4 na gwardya, lumakad siya pasulong na may mabagal at mabibigat na hakbang. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang nakalak na maskara na bakal, at ang bawat paghinga na kanyang hinihingi ay umalangaw-ngaw sa bulwagan na parang isang babala. Naging wild ang mga preso. Tumangala ang isang guard bahagyang tumago si Markov. Natanggal ang mga kadena. Ito ay si Koshmer, ang walang talo na halimaw ng bilangguan. Napakalaki at walang emosyon. Pumasok siya sa ring na parang walang makakapidyo sa kanya. Bawat hakbang, bawat sulyap, nagbabala sa pagkawasak. Nagsimula na ang laban. Naunang naniningil ang kanyang kalaban, ngunit wala itong silbi. Si Koshmer ay nakatayong matatag, hindi natinag. Pagkatapos sa isang pagdurog na hampas, ibinalik niya ang lalaki sa mga lubad. Nang walang tigil, pumikit siya, dama po ang suntok ng may brutal na puwersa. Ang karamihan ng mga bilanggo ay naging ligaw nang hinawakan niya ang kanyang kalaban, binuhat siya na parang sako, at ibinagsak siya sa sahig ng ring. Sa itaas, walang emosyon na nanood si Warden Markov at ang kanyang mga opisyal, na sinusukat ang bawat hit na parang data. Ngunit hindi pa tapos si Koshmer. Samando siya at nagpakawala ng unos ng suntok sa mukha ng lalaki. Tapos na. Muling tumayo si Koshmer, nakataas ang mga braso, pinupuno ng kanyang dagandong ang bilangguan. Isa pang panalo, isa pang biktima ang naiwang bali sa ring. Sa isang tahimik na sulok ng cave, malayo sa kaguluhan, naglakad si Boyka patungo sa isang maliit na simbahan malapit sa gilid ng lungsod. Sa kanyang mga kamay, isang kahon na puno ng mga Biblia. Pumasok siya sa loob, inilagay ito sa isang mesa, at tumango sa pastor na sumalubong sa kanya. Ilang taon nang sinusuportahan ni Boyka ang simbahan. Ang bahagi ng kanyang mga panalo ay palaging nauuwi dito. Hindi lang sa pera, kundi sa mga libro, mga gamit, at maging sa mga pagpapatayo ng gusali. Pinahahalagahan ng pastor ang tulong, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam niyang hindi iniwan ni Boyka ang underground ring. Itinulak niya si Boyka na tahakin ang ibang daan, walang karahasan. Ngunit nanindigan si Boyka sa kanyang paniniwala. Ang kanyang mga laban ay may mga patakaran, at ang kanyang lakas ay may layunin. Isang regalo na hindi niya maaaring baliwalain. Gayunpaman, hindi yumoko ang pastor. Nagbigay siya ng isang huling babala. Maging ang kontroladong karahasan ay may kapalit. Maaga o huli, nagdudulot ito ng sakit. Walang sinabi si Boyka. Bumaon sa mukha niya ang bigat ng mga salita. Ngunit sa kaibuturan niya alam niyang pakikipaglaban ang tanging buhay na may katuturan. At ang paglalakad palayo ay hindi ganoon kadali.
Sa susi ng sports center, itinulak ni Boyka ang kanyang katawan sa limitasyon. Walang tigil na mga drill, matatalim na strike, nakatutok na intensity. Pagkatapos ay dumating ang kanyang manager, si Kirill na may balitang nagpabago sa lahat. Isang pangunahing MMA tournament ang nakatakdang maganap sa Budapest. Hindi ito isang underground fight. Ito ay isang sanctioned event, malinis at opisyal. Ngunit hindi garantisado ang pagpasok. Kakailanganin ni Boyka na makapasa sa isang matigas na round ng pagpili sa ilalim ng mga mata ng mga profesional na scout. Ito ang shot na hinihintay niya, isang pagkakataong iwanan ang mga anino. Double ang intensity ng kanyang pagsasanay. Bawat galaw ay mas matalas, bawat sesyon ay mas mahaba. Dumating ang araw ng pagpili. Sa locker room, inihanda ni Boyka ang sarili. Kalmado, nakatutok, huminto siya para sa tahimik na panalangin, pagkatapos ay tumayo upang lumaban. Binalaan siya ni Kirill na hindi magiging madali ang kalaban na ito. Hindi nagpatinag si Boyka, mapupunta siya sa pagitan ko at ng tournament na iyon. Tinawag na ng announcer ang pangalan niya. Malakas at mabilis na tumugon ang mga tao. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Boyka ang ring. Sinundan siya ng pugay, bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw na may layunin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang ang arena ay sumisigaw ng kanyang pangalan ng mas malakas sa bawat segundo. Sa mga kinatatayuan, gumawa si Kirill ng kanyang hakbang. Lumapit siya sa isang grupo ng mga talent scout, ang pangunahing gumagawa ng desisyon para sa paligsahan sa Budapest. Lahat ng mata ay nasa ring. Nagbubulungan ang mga tao, maraming may pera na sumasakay kay Boyka para manalo. Ilang sandali pa ay tumunog na ang bell. Hinarap ni Boyka si Victor, isang malakas at kilalang mandirigma. Sa simula, mabangis ang aksyon. Lumipad ang mga suntok, dama po ang mga sipa, parehong nakakulong ang dalawang lalaki sa malapitang labanan. Nagawa ni Boyka na ihampas si Victor sa sahig ng lakas, ngunit mabilis na bumangon si Victor at malakas bumangga, na muntik nang malaglag si Boyka. Lumaki ang away. Nakaiwas si Boyka sa isang mabigat na indayog ng mga pulgada, pagkatapos ay humarap sa mukha ni Victor ng isang nakakadurog na putok, na nagpatamboy sa kanya. Muling bumangon si Victor at sinubukang palihim na umatake mula sa likuran, ngunit mabilis na umikot si Boyka at direktang tumama sa gilid ng ulo ni Victor. Binago ng isang iyon ang lahat. Dahil sa pagkatulala ni Victor, sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Boyka sa ulo. Sa sandaling iyon, tumalon ang referee at pinatigil ito. Hindi na naipagtanggol ni Victor ang sarili. Nanalo si Boyka, isang hakbang papalapit sa paligsahan na maaaring makapagpabago sa kanyang buhay. Pagkatapos ng laban, nakilala ni Hero si Boyka sa loob ng ring na may pagmamalaki na nakasulat sa buong mukha. Nagbunga ang kanilang pagsusumikap. Pumunta si Boyka sa locker room para magpalamig. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga talent scout ang pumasok. Humanga, direkta, at handa. Inalok nila sa kanya ang kanyang ipinaglalaban, isang lugar sa pangunahing MMA tournament sa Budapest. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Boyka. Hindi nagtagal ay sumunod si Kirill, at inabot sa kanya ang isang envelope na may laman na premyong pera. Ngunit nang papaalis na si Boyka ay napatigil. Sa tapat ng hallway, nakapalibot kay Victor ang mga medic. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw sa isang stretcher na inihahanda para sa ambulansya. Isa sa mga tauhan ang naghatid ng balita. Si Victor ay nagkaroon ng malubhang pinsala, trauma sa ulo, isang matinding concussion. Kritikal ang kanyang kalagayan. Nang marinig ito, hindi kumikibo si Boyka. Lumipat ang mukha niya. Iba ang pakiramdam ng tagumpay ngayon. Nakatingin siya sa malayo, tahimik, puno ng guilt. At sa katahimikang iyon, ang babala mula sa pastor ay bumalik. Ang karahasan ay laging nag-iiwan ng marka, anuman ang dahilan. Naging malinaw na ito ay hindi lamang isa pang away. Ito ang simula ng isang paglalakbay na mas malalim kaysa sa kaluwalhatian. Ito ang simula ng kanyang pagtutuos. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan para kay Boyka. Magdamag, nakahiga si Boyka, hindi makatakas sa imahe ng bagbog na mukha ni Victor. Kahit nakapikit ang mga mata, nanatiling matalas ang alaala. Hindi mapakali, umupo siya at tumingin sa envelope na puno ng premyong pera. Ang gantimpala para sa isang labanan na nauwi sa kamatayan. Pagsapit ng umaga, dumiretso siya sa opisina ni Kirill na mabigat ang pakiramdam. Hindi na naghintay si Kirill, ibinigay niya kay Boyka ang balita. Wala na si Victor. Nang marinig ito, agad na natigilan si Boyka. Lalong tumama ang guilt nang tanungin niya kung may pamilya si Victor. Hindi alam ni Kirill na hindi iyon sapat. Pinilit ni Boyka na makita ang bag ni Victor na kinuha ni Kirill kanina. Sa loob, nakita ni Boyka ang isang sulat at isang larawan. Sa loob nito, tumabi si Victor sa isang babae. Ang kanyang pangalan ay Alma,
ang kanyang asawa, nakatira sa Russia. Iyon lang ang kailangan ni Boyka. Walang pagkaantala, ginawa niya ang kanyang pinili. Hahanapin niya si Alma at haharapin niya ito kahit anong mangyari. Lumapit si Kirill para pigilan siya. Binalaan niya si Boyka na delikado ang paglalakbay sa Russia at ilang araw na lang ang paligsahan sa Budapest. Pero walang pakialam si Boyka. Humingi siya ng pekeng pasaporte para tumawid sa hangganan. Nang tumanggi si Kirill, hinawakan ito ni Boyka sa kwelyo. Bumigay si Kirill ngunit pinaalalahanan siyang nauubos na ang oras. Sa Drovny, Russia, naganap ang libing ni Victor. Ang kanyang larawan ay nakatayo sa tabi ng kabaong. Si Alma, ang kanyang asawa, ay nadurog sa kalungkutan, namamaga ang mga mata, nanginginig ang katawan, halos hindi makatayo. Habang dumarating at umaalis ang mga nagdadalamati, may mga nagdadala ng bulaklak. Ngunit may isang lalaki na nakatayo sa dulo, pinagmamasdan si Alma na may nagkalkulang titig. Ang lalaking iyon ay si Zurab, ang lokal na boss ng mafia. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan niya si Alma. Tahimik ngunit matalas ang kanyang mga salita. Namatay si Victor na may malaking utang. At ngayon ay kanya na ang utang na iyon. Nang walang pera at walang mapupuntahan, humingi si Alma ng ibang paraan para mabayaran ito. Sumang-ayon si Zurab. Si Alma ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, pinilit na magtrabaho sa isang presyo na hindi binayaran ng kanyang asawa. Bumalik sa cave, ibinigay ni Kirill ang peking passport. Inulit niya ang babala delikado ang misyong ito. Ngunit nanatiling tahimik si Boyka. Kinuha niya ang passport at lumayo nang hindi lumilingon. Nagbigay ng huling tip si Kirill. Tumawid sa hangganan sa pamamagitan ng maliit na bus, isa sa ilang mga ruta na bihirang suriin ng militar. Habang papunta sa Russia, muling binuksan ni Boyka ang sobre. Nakatitig sa kanya ang litrato ni na Victor at Alma. Hindi nagtagal ay nakarating ang bus sa isang checkpoint. Pumasok ang mga armadong opisyal. Nanatiling kalmado si Boyka, nagbigay siya ng pangalan, Anton Laganov, at sinabing banibisita niya ang isang tiyuhin na may sakit. Pagkatapos ng isang maigting na paghinto, kinawayan nila siya. Ngayon sa Drovny, nag-check-in si Boyka sa isang tahimik na inn. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula na siyang magtrabaho. Sinunod niya ang address mula sa sulat ni Victor. Dinala siya nito sa isang simpleng community center kung saan naglalaro ng soccer ang mga bata sa maalikabok na field. Sa di kalayuan ay namataan ni Boyka ang isang babaeng nakikipag-usap ng malumanay sa isang dalaga. Nanatili siya sa likod ng bakod, nagmamasid na mabuti, sinusubukang kumpirmahin kung ito nga ba ang asawa ni Victor. Pagkatapos ay napatingin ang babae sa direksyon niya. Baka sa mukha niya ang pagkalito na parang sinusubukang ilagay ang estranghero na nakatitig sa kanya. Bago pa man mangyari, may dumating na itim na sasakyan sa gate. Lumabas ang isang lalaki, pumasok sa bakuran kung saan naglalaro ang mga bata, at nakipag-usap sandali sa isang tao sa loob. Saka siya naglakad papunta sa babae. Pagkatapos ng mabilis na palitan, inakay siya nito sa kotse. Pinagmasdan ni Boyka ang lahat ng nangyayari, nakatutok sa bawat detalye. Nang mawala ang sasakyan, napansin ng parehong lalaki si Boyka malapit sa bakod at naglakad ito. Mula sa kanilang maikling pag-uusap, nakuha ni Boyka ang kanyang kailangan. Alam na niya ngayon kung saan dinala si Alma. Maya-maya ay tumayo si Boyka sa labas ng isang vacant tab at nababantay ang gusali na tila isang high-end na nightclub. Ang lugar na ito ay pagmamay-ari ni Zurab, at sa likod ng maningning na panlabas, may itinago itong mas madilim. Isang illegal na fight club kung saan ang dugo, pagmamataas, at pera ay itinapon sa ring ng walang mga panuntunan. Pumasok siya, sa gitna, dalawang mandirigma ang nakakulong sa isang marahas na sagupaan. Sinundan ng mga mata ni Boyka ang aksyon, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa ibang lugar, inis ka ng karamihan, hinahanap si Alma. Ang hindi niya alam ay nahuli na pala siya ng isang security camera. Nakaupo si Zurab sa kanyang opisina at nanunood ng mga live feed. Nang lumabas ang mukha ni Boyka sa screen, sumandal si Zurab. Nakilala niya ang lalaki, sa ibaba, naging brutal ang laban. Isang manlalaban na hinimok ng hilaw na galit ang pumutol sa paa ng kanyang kalaban at tumabi sa kanya na nakataas ang mga kamao. Ang mga tao ay umungal sa kanyang pangalan, Igor. Habang sinusubukang bumangon ng sugatang lalaki, tinapos siya ni Igor ng isang mabangis na sipa sa ulo. Tinawag siya ng announcer na nanalo, ngunit hinawakan ni Igor ang mic at idineklara ang kanyang sarili na hindi matinag. Tahimik na nanonood si Boyka, hindi napapansin. Ang yabang ay pamilyar, masyadong pamilyar. Pinaalalahanan siya ni Igor kung sino siya dati. Ngunit ang manlalaban na ito ay mas walang ingat, na nabulag ng pagmamataas at kapangyarihan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa wakas ay nakita siya ni Boyka.
Si Alma ay nagtatrabaho sa loob ng club, may dalang mga tray, humahabi sa mga tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata parehong napatigil. Pagkatapos ay lumipat sila sa isa't isa. Naunang lumapit sa kanya si Alma, tensyonado at binantayan. Hiniling niyang malaman kung bakit siya sinusundan nito. Nagsimulang magpaliwanag si Boyka, ngunit hindi sila nakalayo. Pumasok ang dalawa sa mga tauhan ni Zorab. Ang isa ay humawak sa balikat ni Boyka, magaspang at direkta. Pinilit ng isa pa si Alma na bumalik sa trabaho. Aalis na sana si Boyka na nakatutok sa kanya ang baril. Sa itaas, pinanood ni Zorab ang lahat ng nakabukas sa screen. Nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata kay Boyka. Hindi lang siya curious at may alam siya. Nakilala niya ang lalaki. Itinulak si Boyka palabas ng pinto at inihagis ito. Ngunit sa sandaling tumama siya sa bangkita, sumabog ang kanyang galit. Lumaban siya ng mabilis at matigas. Sa ilang segundo, ang mga lalaking nagtulak sa kanya ay nawalan ng malay. Kinuha ni Boyka ang isang pistol mula sa isa sa kanila. Pagkatapos ng laban, lumitaw si Zorab sa labas, dahan-dahang pumapalakpak habang pinagmamasdan ang mga labi na iniwan ni Boyka. Kalmado, inalok niya si Boyka ng pwesto bilang isa sa kanyang mga manlalaban. Tumanggi siya, hindi siya naruroon para ipaglaban ang sinuman. Si Alma lang ang gusto niyang makausap. Bahagyang ngumisi lamang si Zorab at nilinaw na walang nagsasalita kay Alma nang hindi niya sinasabi. Pagkatapos, nang hindi na siya namilit pa, inutusan niya si Boyka na umalis. Habang papalayo si Boyka, tahimik na inutusan ni Zorab ang kanyang mga tauhan na bantayan siyang mabuti. Bumalik si Boyka sa community center. Sa pagkakataong ito, determinado siyang kausapin si Alma. Walang pagkaantala, walang panghihimasok, ngunit sinubukan siyang pigilan ng isang gwardya. Wala nang pasensya si Boyka. Pinatumba niya ang lalaki sa isang hampas at pilit na pinapasok. Sa loob, may mga bata na nagsasanay ng karate sa isang silid. Nakaupo si Alma na nagbabasa sa isang grupo ng mga bata. Nang tumangala siya at nakita si Boyka, nagbago ang mukha niya. Humakbang si Boyka at inabot kay Alma ang isang sobre. Nasa loob ang isang sulat at larawan nila ni Victor. Inamin niyang kilala niya si Victor. Tahimik na kinuha ni Alma ang sobre na walang sinabi noong una. Nang tanungin ni Boyka ang koneksyon niya kay Zorab, sa wakas ay nagsalita siya. Si Victor ay humiram ng malaking halaga kay Zorab para itayo ang community center. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang utang ay hindi nawala, kaya si Alma ang kumuha nito sa kanyang sarili. Ang pagtatrabaho para kay Zorab ay ang tanging paraan upang mapanatiling buhay ang sentro. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Boyka ang totoo. Namatay si Victor sa pakikipaglaban sa kanya. Ito ay isang aksidente. Inalok siya ni Boyka ng premyong pera mula sa kanyang huling laban, umaasang makatulong. Tinanggihan niya ang pera at sinabihan siyang umalis. Walang pera ang maaaring ayusin ang nawala. Walang salita ang makakapagpawalang bisa sa nangyari. Sa kabilang banda, lumalaki ang mga problema ni Zorab. Ang kanyang fight club ay nawawala ng talam. Ang mas kaunting mga bihasang mandirigma ay nangangahulugan ng mas kaunting taya, mas kaunting mga tagahanga. Pinutol niya ang kanyang mga tauhan dahil sa hindi pagpasok ng bagong talento. Pagkatapos, walang babala, ang pinto ng opisina ay bumukas. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumipad sa pintuan, malakas na bumagsak sa sahig. May nagpilit na pumasok. Si Boyka ay pumasok sa silid na may matatag na layunin, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Zorab. Natigilan ang mga guard, handang kumilos, ngunit sinenyasan sila ni Zorab na magpigil. Makikipaglaban siya para sa club, ngunit sa ilalim lamang ng isang kondisyon. Kailangang bayaran ang utang ni Alma. Huminto si Zorab, saka tumango. Pero hindi pa siya tapos. Nagtakda siya ng sarili niyang mga tuntunin. Kailangang manalo si Boyka ng 3 laban at sundin ang mga patakaran ng club ng walang tanong. Tinanggap naman ni Boyka. Pagkatapos ay dumating ang twist. Tinawag siya ni Zorab sa pangalang Yuri Boyka. Kilala na ni Zorab kung sino siya noon pa man. Nakatanggap si Boyka ng tawag mula kay Kirill. Ilang araw na lang ang paligsahan sa Budapest. Malapit na ang oras ngunit hindi nagpatinag si Boyka. Humingi siya ng 1 linggo pa. Mayroon siyang hindi natapos na gawain, at hindi pa siya lumalayo. Sa isang sesyon ng pagsasanay, nilapitan ni Alma si Boyka na may matatag na ekspresyon. Sinabi niya sa kanya na umalis sa Russia at manatili sa kanyang buhay. Ngunit nilinaw ni Boyka na hindi ito tungkol sa kanya. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sarili para harapin ang kanyang ginawa. Nandito siya para tapusin ang nasimulan niya. Nang maglaon, nagsanay si Boyka sa gym ni Zorab, isang pagod na lugar na may mga lumang pangunahing gamit. Habang ginagawa ang punching bag, pumasok ang isang lalaki at sinabing kinuha ito. Ayaw ni Boyka ng away at lumipat ng pwesto.
Ngunit nang hawakan ng isang lalaki ang kanyang balikat, mabilis na nag-react si Boyka. Isang sipa lang ang bumagsak sa kanya, hindi siya makatayo. Di nagtagal, oras na para sa unang laban. Sumampo si Boyka sa ring laban kay Boris Tarsev, isang malakas, iginagalang na lokal na manlalaban. Nagsisigawan ang mga tao nang magsimula ang laban, ngunit maagang na-control ni Boyka. Sa pamamagitan ng matatalim na welga at tumpak na galaw, nalampasan niya si Boris sa simula. Nanood si Zorab para sa isang pakiusap. Tumingin si Alma sa ring. Bakas sa mukha niya ang lahat. Salungatan, pag-aalinlangan, at isang bagay na hindi niya lubos na maipaliwanag. Sa isang biglaang pagsabog, lumundag si Boyka sa ere at nagpasa ng isang brutal na umiikot na sipa. Natamba agad si Boris. Nagigting ang mga tao nang itinaas ni Boyka ang kanyang kamao upang tapusin ang trabaho, ngunit siya ay natigilan. Sa sandaling iyon, sumilay sa kanyang isipan ang mukha ni Victor. Ang alaala ng nakamamatay na laban na iyon ay nagpatigil sa kanya. Napaangat siya ng tingin. Nasa balcony si Zorab na nakangiting may pagsang-ayon. Ibinaba niya ang kamay niya at naglakad palayo. Walang hiyawan, walang pagdiriwang, katahimikan lang. Pagkatapos ay dumating si Igor. Punong-puno ng ugali siyang humakbang, nakatayo sa gilid ng ring. Pinaalalahanan niya si Boyka na siyang kumokontrol sa lugar na ito. Sinundan ni Zorab na sinusubukang magsalita, ngunit hindi tumugon si Boyka. Nilagpasan niya sila diretso sa locker room. Hindi nagtagal, pumasok si Alma na may dalang inumin na ipinadala ni Zorab. Sinabi niya na ang maliit na batang lalaki na tensyon at dupa rin ay tinutuya ang kalagayan ng gym. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Alma. Sinabi niya sa kanya na sa halip ay magsanay siya sa community center. Ang parehong lugar na dating tinuturuan ni Victor. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang magsanay si Boyka sa community center. Ang lugar ay may ibang enerhiya, maliwanag, buhay, puno ng layunin. Nagtawanan at nagsasaya ang mga bata habang pinapanood siyang nagsasanay. Walang nagsabi, pero ramdam ni Boyka. Napatingin sila sa kanya, may ibig sabihin ang presensya niya. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang laban. Sa pagkakataong ito, nagbago ang hamon. Hindi isang lalaki ang kaharap ni Boyka, kundi dalawa. Ang magkapatid na Ozerev ay sabay na pumasok sa ring. Sumulyap si Boyka kay Zorab, malinaw na nagtatanong sa setup. Ngumiti lang si Zorab at pinaalalahanan siya na siya ang mag-control ng rules ngayon. Tumunog na ang bell, mabilis na umatake ang magkapatid, nagtatrabaho bilang isang pangkat. Mabilis at mabigat ang kanilang mga sipa. Nakuha ni Boyka ang mga matitigas na suntok, muntik ng malaglag, ngunit napaatras siya na nagdulot ng matitigas na suntok bilang ganti. Nag-iwan ng hiwa sa kanyang likod ang sunod-sunod na hit na nagpabagal sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Alma sa karamihan. Isang tingin lang, pero sapat na. Ang tingin na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Bumalik ang apoy ni Boyka. Dahil sa panibagong determinasyon, itinulak ni Boyka ang sakit at pinakawalan ang lahat ng mayroon siya. Lalong tumindi ang kanyang mga hampas, hindi mapigilan ang kanyang takbo. Isa-isang hinampas ng magkapatid na Ozerev at napahiga sa sahig. Sumabog ang karamihan. Nagkaroon na naman ng isa si Boyka. Ngunit hindi pa tapos si Zorab. Lumingon ang mga mata niya kay Igor. Walang pag-aalinlangan, pinangalanan niya siya bilang huling kalaban ni Boyka. Humakbang si Igor na puno ng kumpiyansa. Sa isang nakatagong backroom, ginawa ni Zorab ang kanyang susunod na hakbang. Nakipagpulong siya sa matataas na opisyal ng pulisya na si Koyshev at naglagay ng suhol sa mesa. Ang kanyang kahilingan, ilipat si Coach Mer. Ang mabisyo naman lalaban sa bilangguan, sa kanyang club kaagad, walang tanong na tinanong. Nakita ni Zorab si Coach Mer bilang perpektong sandata. Malaki, brutal, hindi mapigilan. Kung nabigo si Igor, hindi gagawin ni Coach Mer. Si Boyka ay hindi makakaligtas sa alinmang paraan. Sa una, itinulak ni Coach Mer, ngunit ang pera ay labis na hindi baliwalain at may isang bonus na ipinangako pagkatapos ng tagumpay, siya ay sumuko. Kinabukasan, bumalik si Alma sa community center. Si Boyka ay malalim sa pagsasanay, itinutulak ang sakit. Nagdala si Alma ng isang halamang gamot na ginawa niya noong nakaraang gabi. Napansin niya ang sugat sa likod nito. Habang nagpupumigla si Boyka na abutin ito, tahimik siyang pumasok at siya na mismo ang nagpahid ng ointment. Sa katahimikan, tinanong ni Boyka kung bakit hindi siya umalis sa lungsod upang magsimulang muli. Nag-alinlangan si Alma, pagkatapos ay nagpaliwanag, ang sentrong ito ay pangarap nila ni Victor. Itinayo ito para sa mga bata sa kanilang kapitbahayan, isang ligtas na lugar para lumaki, matuto, at lumayo sa mga lansangan. Kung wala ito, marami ang mawawala sa krimen o mas masahol pa.
Ang pananatili ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang tungkulin. Ngunit hindi sila nag-iisa. Si Zorab ay nanonood at pinaratangan siya doon. Hinayaan niya si Boyka at Alma na magsanay sa kanya. Pinilipat niya ang katotohanan na inaangkin na pinatay ni Boyka si Victor at susi ng pagbagsak ng kanyang bungo sa ring. Si Alma ay hinalag ngunit tumayo ng matatag. Tumanggi siyang paniwalaan ito. Sinabi niya kay Zorab na umalis. Malalim ang kanyang katapangan. Ang kanyang mga banta ay hindi na banayad. Malinaw na na-target niya parehong sina Alma at Boyka. Hindi nagtagal, tumawag si Boyka mula kay Kirill. Malinaw ang mensahe. Isang boss ay naghihintay sa 9 p.m. Gayunpaman, ang pangwakas na tugma na ito sa Zorab's Club ay hindi lamang isa pang laban. Ito ang huling shot ni Boyka upang mapanatili ang kanyang salita. Manalo, secure ang kalayaan ni Alma, at ibalik ito sa Ukraine sa oras para sa opisyal na paligsahan sa Budapest. Nagmadali si Boyka sa kanyang hotel. Nandyan na si Alma. Seryoso ang mukha niya. Kailangan niya ng mga sagot tungkol sa gabi na matay si Victor. Nag-atubili si Boyka, pagkatapos ay binigyan siya ng katotohanan. Ang bawat detalye ng laban at ang bigat ng pagkakasala na dinadala niya sa katahimikan. Nang matapos siya, hindi na siya umimik habang siya ay tumalikod at naglakad palabas. Ang tatlong laban ay nagsimula sumabog mula sa simula. Si Igor ay dumating sa malakas, puno ng mayabang na kilos. Mabilis ang kanyang mga suntok, brutal ang kanyang sipa. Kinatok niya si Boyka ng higit sa isang beses, sa bawat oras na may isang mayabang at matibay ang loob. Pagkatapos ay sinundan niya ang pinsala. Bumalik si Boyka. Malinaw ang sakit. Si Boyka ay nagpupumilit na tumayo, ngunit pagkatapos ay sinalubong ng kanyang mga mata si Alma. Ang nag-iisang sulyap na iyon ay nagsindi ng apoy sa kanya. Sa hilaw na pagpapasya, si Boyka ay tumayo. Inilipat niya ang momentum, umaatake sa mabibigat na sipa. Sinubukan ni Igor na panatilihin, ngunit huli na. Ang kapangyarihan ng batang lalaki ay sumabog sa kanya. Sa wakas, tinamaan ni Igor at bumagsak para sa kabutihan. Tapos na. Ang arena ay napahinto, si Boyka ang nagwagi. Sa balcony, napanood ni Zorab ang mga nakakuyom ang kamao. Ang kinalabasan na ito ay hindi bahagi ng plano. Lumakad si Boyka sa labas ng ring na walang salita, kalmado at nakatutok habang ang mga tao ay sumisigaw sa kanyang pangalan bilang fighter. Sa likod ng courtyard, ang van ng kulungan ay dumating ang mga gwardya ay binuksan ang punto. Galing sa ibang anino, isang napakalaki na tao ang dumating nakakadina, tahimik at mapanganib. Umatras si Boyka, habang pinaalalahanan siya tungkol sa kasunduang ginawa nila ni Koshmer. Ito ay si Koshmer, ang walang-awang mandirigma galing sa Chonya Cholmy Prison. Habang si Boyka naman ay handa na para umalis, si Zorab naman ay pumasok para sa panibagong kahilingan. Isang huling laban, at ngayon laban sa pinakamapanganib na kalaban. Tinutulan ni Boyka, pinaalalahanan siya tungkol sa deal nila na ginawa. Pero si Zorab ay walang pakialam, tinakat niya si Alma, iniwan si Boyka ng walang pagpipilian. Para sa kaligtasan ni Alma, siya ay pumayag. Sa gitna ng tensyon, si Kirill ay tumawag ulit, pinagmamadali si Boyka na bumalik sa Kiev para sa opisyal na tournament. Pero habang si Boyka ay tensyonado, kailangan niya pa din ng oras. Siya ay babalik, pero hindi pa tapos ang kanyang tinatapos at nakita ni Boyka ang kanyang kalaban. Ito ay si Koshmer, ang tahimik na dambuhalang kalaban. Ang matayog na palaban mula sa kulungan ng Chonya Cholmy ay sapat na ang kanyang walang buhay na titig sa loob ng ilang sandali, tumunog ang bell. Mula sa simula, ang kanyang mga suntok ay mabilis na tumama kay Boyka na nadudurog sa kagalakan, nakita ni Boyka na si Alma na nakaupo sa ring sa tabi ni Zorab. Ang sulyap na iyon ay sapat na. May isang bagay sa loob niya. Kahit na masakit ang kanyang katawan, pinilit ni Boyka ang kanyang sarili sa kanyang mga paa. Ngunit bago siya makabawi, muling dumating si Koshmer. Ang epekto ay bumagsak sa kanya. Tumalikod si Alma, hindi mapanood ang isang panig na laban. Nagsimula ang ikalawang pag-ikot. Si Boyka ay binugbog at walang hininga. Ngunit ngayon siya ay nakipaglaban ng mas matalino. Nakita niya ang mga maliliit na pagbubukas sa mga galaw ni Koshmer. Ang kanyang mga hit ay nagsimulang maglanding ng matalim, naka-target, at epektibo. Ang higanti ay nagsimulang bumagsak. Pagkatapos ay itinulak ni Boyka. Sinira niya ang braso ni Koshmer. Sinira niya ang kanyang paa. Sa isang pangwakas na paglipat, si Boyka ay lumipas sa hangin at sinipa ng buong lakas. Lumipad si Koshmer mula sa ring at pinatumba sa sahig. Sumabog ang club sa gitna ng ring, duguan at pagod na pagod, ngunit bago pa man siya makalabas, ang lahat ay nandilim, ang kanyang pinakamataas na manlalaban ay natalo. Si Zorab, nawalan siya ng kontrol habang hinawakan niya si Alma at tinutukan ng baril. At binigyan ng utos ang kanyang mga alagad na patayin si Boyka.
Mga armadong mga sanggano ang sumugod sa entablado na kapalibot kay Boyka. Ang karamihan ng tao ay nagpanik at tumakas sa lahat ng direksyon. Napuno ng mga hiyawan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig ni Alma ay lumitaw, umiiyak para kay Boyka, desperado at natakot. Sa sahig, bahagyang huminga, narinig siya ni Boyka. Ang boses na iyon ay pinutol ang sakit. Mula sa isang lugar na malalim sa loob, bumalik ang lakas. Tumayo siya na may hilaw na puwersa. Nakipaglaban siya pabalik, isa-isang natamba ang mga kalalakihan ni Zorab. Durog ng kanyang mga kamao, nahuhulog sa pamamagitan ng kanyang mga sipa. Habang hinahanap ni Boyka si Alma, binaril siya ng mga alagad ni Zorab. Dahil sa matinding determinasyon, gumanti ng putok si Boyka. At pilit na sinunggaban ang taga-baril habang pilit na gumagalaw. Sa looban ng club, naabutan niya si Zorab, na nagbabantang papatayin siya maliban kung ibinaba ni Boyka ang kanyang sandata, dahan-dahan niyang ibinaba ito. Ngunit mabilis niyang kinagat ang braso ni Zorab, at bigla siyang nawalan ng kontrol. Sumagad si Boyka at buong lakas na binangga siya, habang sinasakal si Zorab sa liig. Dahil sa galit, hindi siya tumigil hanggang sa mawala si Zorab. Habang kalma ang sitwasyon, bumagsak si Boyka sa mga braso ni Alma, na sugatan, halos hindi nakahawak sa boses, bumulong siya ng paumanhin kay Victor. Umalangaw-ngaw ang mga tunog sa malayo, natigilan si Boyka. Dumating si Officer Koyshev at ang mga team, si Boyka ay puno ng dugo at durog inaresto sa lugar na ginapos at mahina. Kinuha sila pabalik sa Chornya Cholmy Prison. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa loob ng malamig na kulay abong pader ng kulungan ng Chornya, si Boyka ay nakaupo sa sulok ng kanyang selda. Maikli ang pagbisita, isang bantay ang nagbigay ng signal. Nang lumingon si Alma, tahimik na nagsalita si Boyka. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit napuno ng pasasalamat. Pinakita ni Alma ang drawing mula sa kanyang training nung sa community center pa ito na ginuhit ng mga bata sa community center. Nagpasalamat si Alma sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay at sa pagkawala ng mga utang ni Victor. Lumipas ang oras. Sa loob ng bilangguan, bumalik si Boyka sa ring. Si nanay niya ang mas mahirap kaysa dati. Nahaharap siya sa mga mas mahihirap na mandirigma. Ngunit ngayon, hindi siya nakikipaglaban para lamang mabuhay. Siya ay nakikipaglaban para sa isang bagay na higit pa. Ito ay may kahulugan, upang maging kung ano talaga ang kanyang likas na pagkatao, isang hindi matatalo na manlalaban.